Sa linya natin si Attorney Lulu Reyes, litigator, law professor, St. Louis University School of Law. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, Joel and Weng. I'm a fan. Ay, Wow, salamat thank you po. mama sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ma'am, Salamat, magpapagabay kami sa inyo. Doon sa naging impeachment trial po kahapon, doon sa 3 araw, kahapon natapos na po, dinischarge na po Oo. bilang testigo si Gina Acosta, yung Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero 3 araw po siyang sumalang bilang testigo. Ma'am, meron ba kayong nakitang material na nakuha, na napiga ang prosecution mula sa testigong ito? Kung tatandaan natin, nung una siyang umupo at saka paulit-ulit niyang sinasabi kahapon, yung pera inilabas niya mula sa Land Bank of the Philippines at saka tinurn over niya yan kay Colonel La Chica dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. At meron isang part kahapon doon sa testimonya niya na every time daw na iti-turn over niya physically at iti-transfer niya yung cash na hawak niya galing sa confidential funds mula sa kanya hanggang kay Colonel La Chica, tinetext daw niya si VP. Parang may confirmation just to inform the VP. Physically, hindi nahawakan nga ni VP or nakita man lang, never siya nag-interfere according to her doon sa process ng physical transfer ng pera mula kay Gina Acosta to Colonel La Chica. Pero marami din siyang sinabi at ilang beses paulit-ulit na mismo si Gina Acosta ay never na nag-participate sa confidential operations, na wala siyang kaalam-alam doon, na kahit special disbursing officer siya, ang meron daw knowledge and skill sa confidential operations and therefore ang nagli-liquidate ng pera sa kanya ay si Colonel La Chica. Iyon, malinaw talaga na si Gina Acosta hindi niya sinunod yung guidelines at mismo yung batas sa paggamit ng confidential funds na nandun sa Joint Circular 2015-1. Ang katakataka dun sa testimonya ni Gina Acosta, ang tagal na niyang SDO or Special Disbursing Officer pagdating sa confidential funds kasi maski naman yung Davao City, simula nung naging mayor si VP Sara Duterte, noong 2016, Special Disbursing Officer na siya. Ang nakakapagtaka, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin, ano ang responsibilidad, at ano yung accountability niya pagdating sa confidential funds. Daming loopholes at saka gaps ng kanilang mga dokumento. Siguro ito yung nakagawian nila nung nasa Davao sila at saka first time nilang na-confront sa audit, sa masusing audit ng confidential funds nung Vice President na si Sara Duterte. Ma'am, Yun yung malinaw na lumalabas sa testimony. Sa testimonya po ni Gina Acosta, sabi niya, nag-encash siya ng pera, dinerecho kay Colonel La Chica. Walang insidente na nakita ni VP ang pera, nakita yung turnover. Pero sabi niya, binigay niya ito kay La Chica sa utos ni VP Sara Duterte. Or alam ni VP Sara Duterte. Ano ba yun? May ibibigay ba natin sa Vice Presidente yung accountability sa kabila ng mga naging testimonya ni Acosta na hindi nakita ng Vice Presidente, pero utos niya na ibigay kay La Chica? Yung maling paggamit ng confidential funds ba na yun, pwede pa rin nating i-attribute sa VP o sa Vice Presidente? Opo, malinaw na malinaw. Kasi unang-una, sa batas po kasi, ang accountable officer sa confidential funds ay yung head of agency, siya yung pinakamataas na responsible officer pagdating sa paggamit at saka sa pag-liquidate ng confidential funds. Ang special disbursing officer lower officer yan kasi siya lang talaga ang dapat direktang nagbabayad sa lahat ng expenses in relation to confidential activities. So kung merong informant, ang SDO ang magbabayad nung purchase ng information. Kung meron silang information na nakuha, tapos yung nakatulong sa pag-fulfill ng kanilang confidential information mandate,
yung po, siya yung magbabayad ng rewards. Kung may kailangan silang rentahan na sasakyan for a confidential operation, yung SDO ang magbabayad nung may-ari ng sasakyan sa safe houses, sila din po. So, kumbaga, tagahawak ng pera ang SDO, pero kung paano gagamitin yung confidential funds, yung head of agency. Malinaw naman po sa testimonya ni Gina Acosta na lahat ng ginawa niya ay batay sa malinaw na utos ni Vice President. Okay. So, siya po yung head of agency. Maaring totoo na hindi nahawakan ni VP Sara yung pera kasi hindi lang nakita ni Gina. Oo. Yun lang po. Yes. Hindi nakita. Wala kasi siya. After niya tinurn over kay La Chica, wala na siyang alam. Kaya nga po ako medyo nalulungkot kasi ang dami pong sinabi ni Gina Acosta na tinatawag naming self-incriminating statements. Pero mukhang willing Katulad naman ng? siya. Kaya po ng ma'am. Opo, mukhang willing siyang makulong. Sabi niya, inaamin niya na na gano'n yung ginawa niya, na tinrust kasi siya ni VP, na inutusan siya ni VP na ilipat kay La Chica. Yun lang po kasi yung alam niya. Oo. Pero hindi rin niya masabi kung si La Chica binigay ba kay VP yung pera. Ito lang ma'am, kasi nabanggit nyo na maaari siya makulong. Kasi finload na kahapon niya ng prosecution. Yes, Ma'am, kayo makukulong dito. Yes, Kasi nasampahan na pala sila ng kaso sa ombudsman. Yung pagbigay ng acknowledgement receipt ni La Chica, tapos binawi po ni La Chica daw yung acknowledgement receipt, kaya wala ho siya maipakita doon kahapon na pruweba na naibigay niya yung pera kay La Chica. Ma'am, anong nakikita niyong senaryo doon, ma'am? Highly irregular ho. Kasi kung totoong binigay niya kay La Chica yung 500 million in I think 4 tranches or in several payouts, dapat every time na mag-turn over siya ng pera kay La Chica, meron siyang acknowledgement receipt. Simple lang naman yung huyo. Sabi nga niya, meron silang pro forma na acknowledgement receipt. Pero nung pinirmahan yung operational plan, nung pag-receive ni Colonel La Chica, yun lang yung hawak ni Ma'am Gina. Tapos nung nagasta na at nag-submit na ng liquidation document si Colonel La Chica, binawi ni Colonel La Chica yung pinirmahan niyang document. Yun irregular na po. Pero as far as the records of the impeachment court are concerned, undenied po, nandyan na nakalagay na ang gumamit ng pera or ang nag-receive ng 500 million si Colonel La Chica. Burden na po ngayon ng defense para sabihing hindi totoo yung testimonya ni Gina. Parang ang hirap kontrahin nun kasi staff siya mismo ni VP, di ba ma'am? Siyang hepe. Sila yun Oo, at saka mahirap hong i-refute ng defense yung fact na nilipat ni Ma'am Gina kay La Chica yung 500 million kasi iisang opisina sila plus testigo po nila si Gina. Correct. Ma'am, kasi hostile witness po siya, di po ba? Naging central figure ng discussion na ito si La Chica, si Colonel La Chica. Mahalaga pa para sa prosecution na ipatawag siya bilang hostile witness para isil at matuntun yung trail ng pera kung nakita ba ito ni VP o saan napunta actually yung 500 million pesos. Ay maganda po talaga kung si Colonel La Chica ang tatawaging testigo kung ano yung nangyari or ginawa niya doon sa 500 million. Pero naiintindihan ko rin ho yung prosecution kung bakit nag-hesitate sila na tawagin as hostile witness si Colonel La Chica. Kasi po highly risky pag magtatawag ng hostile witness. Opo. Hindi yan expected na magko-cooperate sa prosecution. At saka, kagaya ni Gina Acosta, baka po si Colonel La Chica merong liability, criminal liability dun sa paggamit ng 500 million. So, yan po talagang hindi natin ine-expect na magsasabi ng totoo at buong katotohanan pag yan tinawag ng prosecution. Pero dun po sa future witnesses, yung 3 military personnel na pinasabina kahapon, narinig na po natin yung testimonya nila
dun sa House of Representatives Opo. na sila tinawagan lang para mag-submit ng documents. Hindi naman nila alam na ito pala para dun sa liquidation ng confidential funds. Oh. So hopefully kung uulitin po nung tatlong military men yung sinabi nila sa House of Representatives, makikita natin yung pattern ng fabrication of documents pagdating sa liquidation ng confidential funds. So hindi po talaga kailangan, hindi ganun ka-indispensable po yung magiging testimony ni Colonel Lachica. Kasi may mga nagsasabi, Weng, yung goal to identify the gaps do sa requirements ng Joint Memorandum Circular and the performance of the plan, mukhang na-establish na yun ang sinasabi nila. Kaya medyo nag-hesitate. Bakit kailangan pa natin ipatawag si Lachica? No? Ganun ba ang pananaw nyo rin, Attorney Lulu? Opo. Kasi malinaw po talaga na maraming irregularities doon sa liquidation. Kasi sa mga dokumento pa lang, ang dami ng questions, di ba? Iba-ibang pangalan. Talagang siguro, ini-imagine ko, tawang-tawa sila nung ginagawa nila. Parang ako rin po. They were having so much fun kung ano-anong mga in-imagine nila. So, halata po talaga na ito purely fabricated. Na yung liquidation documents, afterthought na lang yan. Na ginasta na yung pera, ginamit na, hindi natin alam kung saan ginamit. Tapos nung tinawag ng COA or nung ni-require na silang mag-submit ng liquidation document, saka lang nila naalala, ay oo nga, gagawa tayo ng ganito. Attorney, yun po malinaw. Kanino po ang burden of proof ngayon para patunayan na yung mga katawa-tawa, kahina-hinalang pangalan ay meron talagang actual na tao, tunay na tao nasa likod ng mga pangalang ito? Sa prosecution po ba ngayon or sa depensa na? I think obvious naman po sa atin na mukha talagang fake yun. Yes, oo. Pero itutuloy po yan, itatawid tayo ng prosecution pag tinawag nila yung PSA na witness para mag-testify na walang mga ganyang tao na nakaregister, wala silang birth certificate, wala silang marriage certificates, etc. Pero ang burden of evidence po ay nasa defense na para patunayang hindi fake yan, hindi namin finabricate yung acknowledgement receipts, na hindi winaldas yung perang tinanggap ng mga taong to, na yan aliases lang na merong totoong tao sa likod ng aliases na yan. Yan po nasa defense na. Although ibang usapan din na Tony and Joel yung magkakaiba yung pangalan, kahina-hinala na yung mga pangalan, pero pareho yung signature, Attorney Lulu. Opo. Diba? Doon po talaga makikita natin na inimbento lang talaga yung mga acknowledgement receipts. Kasi kung talagang merong informants na binilhan nila ng confidential information or may reward sila or meron silang binigyan ng gamot in exchange for confidential information, listahan lang po yan. Sa totoong confidential or intelligence operations, may aliases naman po talaga. Pero doon sa paggamit ng alias for purposes of liquidation, yung sinasabi nga po ni Senator Lacson, merong sealed envelope, nandun yung totoong identities ng mga informants. Okay. Ma'am, ito lang. Medyo nabanggit na yung pangalan ni VP Sara dito. Si Lachica kasi ang kanyang inutos sa akin ni VP Sara na ibigay kay Lachica dahil sinasabi ni VP Sara na si Lachica mag-i-implement ng mga confidential operations na yan. Kailangan pa ba na, although nabanggit na po sa testimonya po ni Gina Acosta, na kailangan pa bang maipresent yung memo designating Lachica as the confidential fund point person at inuutos na ibigay kay Lachica yung pera? Kailangan pa ba nung written memorandum, ma'am, para ma-establish yung kaugnayan dito ni VP Sara? Yung written memorandum po designating si Lachica to head yung confidential operations ay magandang ilabas yan, pero hindi siya indispensable. Kasi admitted naman po ng lahat ng mga testigo so far na yung perang winidraw sa Land Bank nailipat kay Colonel Lachica. Tapos
I don't think na i-deny ng defense na talagang inutos kay Gina Acosta ni Vice President na gawin niya yon, na ibigay yung pera kay Colonel La Chica. So maganda ho just for paper evidence, pero kung wala man yon, hindi po masisira yung fact that was established by the evidence na si Colonel La Chica ang huling pinagbigyan ng pera ni Gina Acosta. Kung ano yung nangyari sa pera na hawak ni Colonel La Chica, wala rin namang nasabi na hindi yun napunta kay VP. Alright. Attorney Lulu, thank you, Mama. Ma'am, Salamat thank you sa oras. Sa ulitin po. Until Maraming next time, salamat ma'am. po. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning to you. Si Good Attorney morning. Lulu Reyes, litigator, law professor, St. Louis University School of Law, mga kapuso.